Aminin man nga po natin sa hindi, isa sa mga malalaro ngayon na inaabangan ay ang paglalaro ni Russell Westbrook sa unang pagkakataon sa kanyang bagong team sa Denver Nuggets. Sa katunayan, sa ginawang media day ng Nuggets, marami nga po ang katanungan na itinapon sa kanya ng ilang mga reporter since curious nga po sila kung ano ang maiaambag nito. Ayon nga po sa sinabi ni Russell Westbrook, gaya nga po ng kanyang ginawa ng mga nagdaang taon, ipapakita para naman nga po nito ang 100% upang makapag-compete ng todo sa ilang mga malalakas na team. Ibinulgar nga nito na unique nga daw ang kanyang skill set at dahil hindi nga ito alam ng Los Angeles Lakers at Clippers, hindi nga po niya dito na ipakita ang kanyang potensyal. Ibang klaseng role nga po ang ibinigay sa kanya na lalo siyang nahirapan. Sa madaling salita, kasalanan nga daw ng Lakers at Clippers bakit hindi naging maganda ang kanyang stint. Ngunit sa pagpunta sa Denver Nuggets, sisiguraduhin nga po niyang makakapaglaro siyang muli sa kanyang orihinal na posisyon para matulungan na makapag-compete sa pinakamataas na level ang kanyang bagong team. Samantala, matapos nga pong gumawa ng trade ang Timberwolves at Knicks kahapon, nabuhay na naman ang kagustuhan ng mga Lakers fans na gumawa ng move si Rob Pelinka. Lahat rin naman nga po ng mga teams na nagsilakasan ng lineup, sila lang ang walang pinagbago. Kaya oras na rin naman upang gumawa sila ng improvement. Ayon nga po sa naging pahayag ni Rob Pelinka, willing rin naman nga sila na i-trade ang kanilang dalawang future first pick basta't mapalakas ang kanilang lineup at maging isang lehitimong contender, katulad na lamang ng kalalabas pa lang na balita na posibleng pagkuha nila kina Jeremy Grant, Robert Williams, Matisse Thybulle kapalit ni na D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Max Christie, Gabe Vincent at ang kanilang dalawang future round pick. Subalit gagawa lamang nga po ang ganitong klaseng trade ang Lakers kapag pumalpak ang kanilang kasalukuyang lineup. Ayon nga po sa ibinulgar na balita, bibigyan lamang nga po nila ang kanilang team ng 30 games para patunayan na kaya nilang magkampiyon, at kapag hindi nila nagawa, dito na nga sila syempre gagawa ng isang malaking trade na nabanggit ko kanina, ang trade idea para sa Portland Trail Blazers. Sa kabilang banda, marami nga po mga idol na mga analyst ang aminado matapos nga pong makuha ng Knicks si Karl Anthony Towns, nakabuo na nga sila ng isang legit na super team para mapatumba ang Boston. Kayang-kaya naman nga nitong makipagsabayan sa ilang mga malalakas na team sa East para makapasok sila sa finals. Sa madaling salita, mas lumaki nga po ang tsansang makakuha sila ng kampiyonato. Ngunit kung akala nyo tapos na ang Knicks, diyan nga kayo nagkakamali, dahil base sa inalabas na balita, isusunod na rin naman nga po nila ditong ititrade ang sentro na si Mitchell Robinson na kasalukuyan nga pong pinag-aagawan ngayon. Sa katunayan, napakaraming mga teams ang tumatawag at nag-i-inquire patungkol sa value nito at kung papaano siya makukuha sa isang trade. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow nyo na, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.